10 piso. Iyan lang ang halaga ng buhay ko sa paningin nila. Habang nilalamon ng mga dambuhala ang maliit naming karinderya, isang bata ang dumating na may dalang barya at luha. Sabi nila, ang kabutihan ay para lang sa mayaman. Pero sa gabing ito, itataya ko ang lahat para sa isang estranghero. Sino ang tunay na halimaw? Ang nagugutom sa kalsada o ang nakaupo sa trono ng ginto? Abangan ang muling pagbangon mula sa abo ng kawalan. Ibasura mo na ang luhang iyan, Kenji. Kahit ubusin mo pa ang lahat ng tubig sa katawan mo, hindi mababayaran ng iyak ang 2.5 milyong piso na utang nyo sa akin. Ang boses ni Doña Esmeralda ay parang talim ng kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng maliit at lumang karinderya. May kasamang pag-alipusta ang bawat salitang lumalabas sa kanyang mga labing matingkad ang pagkapula. Habang ang kanyang mga daliring puno ng mamahaling alahas ay itinuturo ang nanlilimos na anyo ni Mang Kenji. Donya, parang awa nyo na. Bigyan nyo pa kami ng kaunting panahon. May sakit po si Rosa. Hindi ko siya pwedeng ilabas sa kalsada sa gitna ng ganitong ulan. Ang pakiusap ni Kenji. Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos malunod sa hagupit ng ulan sa labas. Ngunit ang tanging tugon ng Donya ay isang mapang-uyam na tawa. Kinuha niya ang isang frame ng larawan mula sa counter. Ang kaisa-isang litrato ng pumanaw na anak ni Kenji. At nang walang pag-aalinlangan ay binitiwan ito. Lumagapak ang salamin sa sahig. Nagkadurog-durog ang alaala sa paanan ng isang lalaking wala ng ibang yaman kundi ang kanyang dangal. Panahon? Binigyan ko na kayo ng sapat na panahon. Kung hindi nyo kayang magbayad, mamatay na rin kayo sa gutom, gaya ng anak nyo. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Kenji. Habang mabilis na lumalakad palabas si Doña Esmeralda patungo sa kanyang naghihintay na sasakyan, naiwan si Kenji na nakaluhod sa putikan na pumasok sa loob ng karinderya. Maingat, sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay, pinulot niya ang basag na larawan. Pinunasan niya ang putik sa muka ng kanyang anak gamit ang siko ng kanyang kupas na t-shirt. Ang bawat piraso ng bubog na tumatarak sa kanyang palad ay walang-wala kumpara sa hapdi na nararamdaman ng kanyang puso. Ang bawat tibok ng kanyang dibdib ay tila isang mabigat na martilyo na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan bilang asawa at ama. Tumingin siya sa paligid ng karinderya, ang mga mesa na wala ng pintura, ang kalan na halos wala ng apoy, at ang garapon ng barya na wala ng laman. Ang katahimikan ay sapat na upang mabali ang kanyang bait. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang mahinang kalabog sa pinto ang bumasag sa kanyang kaisipan. Hindi ito ang malakas na pagkatok ng isang maniningil ng utang. Isa itong mahiyain at nag-aalangang tunog. Nabalik ang diwa ni Kenji nang makita niya ang isang maliit na anino sa ilalim ng pintuan. Nang buksan niya ito, isang bata ang nakatayo doon, basang-basa. Ang mga labi ay nangingitim na sa ginaw. Ang batang si Toto ay nakatingala sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang uri ng lungkot na tanging ang mga taong tinalikuran na ng mundo ang nakakaunawa. Sa maruming palad ng bata, naroon ang isang basang 10 piso. Sir, pabili po ng kahit ano. Gutom na po ako. Ang pabulong na sabi ng bata. Tumingin si Kenji sa kanyang huling supply ng pagkain sa loob ng cabinet. Isang huling piraso ng manok. Iyon sana ang pagsasaluhan nilang mag-asawa para sa hapunan. Ang huling pagkain bago sila tuluyang mawalan ng masisilungan.
Nakita niya ang sarili niyang anak sa mga mata ni Toto. Nakita niya ang parehong paghingi ng tulong na hindi niya naibigay noon sa sariling dugo at laman. Walang salitang kinuha ni Kenji ang manok. Sinindihan niya ang huling mitsa ng gasul. Habang naririnig ang tunog ng kumukulong mantika, tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang muling nabubuhay. Ang bawat pagkilos niya ay puno ng pagmamahal. Tila ba ang huling piraso ng manok na ito ang kanyang magiging huling handog sa mundo. Inihain niya ang mainit at malutong na fried chicken sa harap ng bata. Nilantakan ito ni Toto na tila ba iyon na ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Habang kumakain ang bata, nagsimulang pumatak ang mga luha nito, humahalo sa sarsa at sa pawis sa kanyang mukha. "Bakit ka umiiyak, anak?" ang malambot na tanong ni Kenji. Tumigil ang bata, lumingon sa labas, kung saan ang dilim at ulan ay tila walang katapusan. "Kasi po, akala ko, wala nang nakakakita sa akin. Akala ko po, ang halaga ko lang ay 10 piso. Napahawak si Kenji sa gilid ng mesa. Ang mga salita ng bata ay tila isang karayom na direktang tumusok sa kanyang kaluluwa. Kung ang isang batang estranghero ay nakaramdam ng pag-asa sa gitna ng kanyang sariling kawalan, sino siya para sumuko? Ngunit habang tinitignan ni Kenji ang bata, napansin niya ang isang mamahaling gintong kwintas na bahagyang nakasilip sa ilalim ng basang sando nito. Isang kwintas na may tatak ng isang pamilyang pagmamay-ari ng isa sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Sino ba talaga ang batang ito? At bakit ang 10 pisong hawak niya ay tila may dalang sumpa at biyaya na babago sa tadhana ng kanilang lahat? Sa labas, ang dagundong ng kulog ay tila isang babala. Isang malaking itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanto. Pinapatay ang mga ilaw nito habang ang mga mata sa loob ay nakatitig sa maliit na karinderya. Hanggang kailan kayang protektahan ng isang taong wala ng kahit ano ang isang batang may dalang panganib na hindi niya pabatid? "Huwag niyo akong tanungin kung nasaan ang puso ko, dahil matagal ko na itong ibinaon kasama ng nanay niya. Ang kailangan ko ay resulta, hindi mga paliwanag na walang silbi." Ang boses ni Don Roberto ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita niya ay tila yelong dumidikit sa balat ng kanyang mga tauhan sa loob ng malawak at malamig na study room. Sa likod niya, ang malaking bintana ng kanyang mansyon sa Forbes Park ay nagpapakita ng malakas na ulan. Ngunit sa loob ng silid na ito, tanging ang tunog ng centralized aircon ang naririnig. Isang tuyo at walang buhay na hangin na tila sumasalamin sa pagkatao ng bilyonaryo. Nakaupo siya sa kanyang upuang gawa sa tunay na balat ng hayop. Ang kanyang mga kamay ay magkakrus sa ibabaw ng lamesang mahogani na wala man lang bahid ng alikabok. Sa harap niya, nakayuko ang kanyang head of security at ang yaya ni Toto na parehong nanginginig sa takot. "Check po namin ang lahat ng CCTV. Pero tila dumaan po si Toto sa likod ng hardin kung saan walang kamera." Ang panginginig na paliwanag ng yaya. Iniwan niya po ang kanyang cellphone at pati ang kanyang allowance. Ang tanging kinuha niya lang po ay ang 10 pisong barya na nakita niya sa garden path kaninang umaga. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Roberto. 10 piso. Para sa kanya, ang halagang iyon ay hindi sapat para pambili ng kahit isang piraso ng tissue. Ngunit para sa kanyang anak, iyon ang naging simbolo ng kalayaan mula sa gintong hawla na itinayo niya. Tila bumalik ang kanyang gunita noong nakaraang gabi. Naalala niya kung paano niya pinagalitan ang bata dahil lamang sa hindi nito nakuha
ang perpektong marka sa kanyang piano lesson. Roberto Jr. ang pangalan mo. Hindi ka pwedeng maging average. Ang kahinaan ay para lamang sa mga taong walang mararating. Ang sabi niya noon habang hindi man lang tinitignan ang mga mata ng anak na namumula na sa pagpipigil ng luha. Tumayo si Roberto at naglakad patungo sa bintana. Ang refleksyon niya sa salamin ay nagpapakita ng isang lalaking nasa rurok ng tagumpay. Maayos ang suot na suit, perpekto ang gupit ng buhok, at may kapangyarihang magpabagsak ng mga kumpanya sa isang pirma lamang. Ngunit sa likod ng mga matang iyon ay ang isang malalim na hukay ng pighati na pilit niyang itinatago sa loob ng 7 taon. Simula nang pumanaw ang kanyang asawa. Mula noon, itinanim niya sa isip ni Toto na ang mundo ay isang malupit na labanan. At ang tanging paraan para hindi masaktan ay ang maging matigas at makapangyarihan. Hindi niya namalayan na sa pagpapatigas niya sa puso ng kanyang anak, unti-unti niya itong itinutulak palayo. I want him back before sunrise. Ang mahinahong utos ni Roberto, ngunit may kaakibat na banta. Kung kailangang baligtarin niyo ang buong Maynila, gawin niyo. At siguraduhin niyong walang makakaalam nito sa media. Ang pangalan natin ay hindi pwedeng madumihan ng isang batang naglalayas. Nang makaalis ang mga tauhan, naupo muli si Roberto. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay naroon ang isang folder na may tatak na Barangay Pag-asa Redevelopment Project. Binuksan niya ito at tumitig sa dokumentong nangangailangan ng kanyang huling pirma. Ito ang utos para sa demolisyon ng isang hanay ng mga lumang establishmento upang magbigay daan sa isang bagong lifestyle mall. Sa listahan ng mga apektadong pwesto, nakasalungguhit ang pangalan ng isang maliit na karinderya, Kenji's Home of Fried Chicken. Kinuha ni Roberto ang kanyang mamahaling fountain pen. Sa kanyang isip, ang pagpapatumbas sa karinderyang ito ay isang simpleng hakbang lamang sa negosyo. Wala siyang pakialam kung may mga pamilyang mawawalan ng hanapbuhay o kung may mga pusong madudurog. Para sa kanya, ang progreso ay nangangailangan ng sakripisyo ng mga mahihina. Ngunit habang idinidikit niya ang dulo ng panulat sa papel, isang biglang kidlat ang nagliwanag sa buong silid, kasunod ng isang malakas na kulog na tila isang galit na sigaw mula sa langit. Natigilan siya. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla niyang naalala ang huling sinabi sa kanya ng kanyang asawa bago ito malagutan ng hininga. Roberto, huwag mong hayaang lamunin ng dilim ang liwanag sa mga mata ng anak natin. Mabilis niyang nilagdaan ang dokumento. Pilit na iwinawaksi ang tinig na iyon. Ang liwanag ay hindi nakakapagpapakain ng pamilya, Elena. Ang bulong niya sa hangin. Hindi alam ni Roberto na sa sandaling iyon, ang anak na hinahanap niya ay kasalukuyang naroon sa mismong lugar na iniutos niyang sirain. Hindi niya alam na ang 10 pisong barya na itinuring niyang basura ay siyang nagdala sa kanyang anak sa piling ng isang lalaking may pusong mas malawak pa sa kanyang buong lupain. Kinuha ni Roberto ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero. Doña Esmeralda, ituloy ang plano. Siguraduhin mong bukas na bukas din ay wala na ang mga pesteng karinderya na iyan sa Barangay Pag-asa. I don't care about their excuses. Just get them out. Habang ibinababa niya ang telepono, naramdaman niya ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam ng isang ama na unti-unti nang nawawalan ng koneksyon sa kanyang sariling dugo, habang ang kanyang kapangyarihan ay nagiging isang malaking pader na naghihiwalay sa kanya
Sa katotohanan, sa labas, ang ulan ay lalong lumakas. Tila sinusubukang hugasan ang kasalanang nakatakdang mangyari. Ang mga gulong ng kanyang mga security vehicles ay nagsimula nang umikot sa kalsada. Hinahanap ang isang batang tanging init lang ng sabaw at malasakit ang hinahanap. Paano kung ang paghahanap niya sa kanyang anak ang siyang maging daan para mahanap niya rin ang sarili niyang nawawalang kaluluwa? O baka naman huli na ang lahat para sa isang lalaking ang tanging alam na lengguwahe ay ang kalansing ng ginto. Nakatitig lang si Roberto sa pintuan ng kanyang study room. Naghihintay ng balita. Habang ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang sumpa na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Tanakasing daling pawiin ng isang platong kanin ang lahat ng sakit na naranasan mo, anak. Dahil ang gutom sa sikmura ay may lunas. Pero ang gutom sa pagmamahal ay unti-unting pumapatay sa kaluluwa. Ang mga salitang ito ay nanatili lamang sa isipan ni Mang Kenji habang pinagmamasdan niyang maubos ni Toto ang huling butil ng kanin sa pinggan. Sa maliit na liwanag ng isang aandap-andap na bumbilya, ang bawat galaw ng bata ay tila isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Kinuha ni Kenji ang baso ng tubig at inilapag ito sa harap ni Toto nang may pag-iingat. Tila ba ang bata ay isang mamahaling florera na konting pagkakamali lang ay mababasag. Maingat na kinuha ni Kenji ang lumang kumot mula sa isang sulok. Isang kumot na kulay asul. May mga tastas sa gilid at amoy ng lumang aparador. Ito ang kumot ni Junjun, ang kanyang anak na kinuha ng tadhana 7 taon na ang nakalilipas. Sa bawat pagtiklop niya nito, tila nararamdaman niya ang bigat ng katawan ng kanyang anak na noon ay unti-unting nanalamig sa kanyang mga bisig dahil sa matinding lagnat at kakulangan ng pambili ng gamot. Dito ka muna magpahinga, Toto. Malinis iyan, kahit luma na. Ang malambot na sabi ni Kenji habang inilalatag ang kumot sa isang mahabang upuang kahoy sa loob ng karinderya. Salamat po, Mang Kenji, sagot ng bata. Ang boses ay puno ng antok at pasasalamat. Bakit po kayo ganito kabait sa akin? Sabi po ni Dad, ang mga tao raw po sa labas ay laging may kailangan sa amin, kaya dapat kaming mag-ingat. Ngumiti ng mapait si Kenji. Naupo siya sa dulo ng upuan, ang kanyang likod ay nakasandal sa pader na puno ng mga marka ng baha at panahon. Minsan ang mga taong walang-wala ang mas nakakaalam kung paano magbigay. Dahil alam namin ang pakiramdam ng mawalan. Toto. Alam namin ang pakiramdam ng maghanap ng barya sa gitna ng dumi para lang may maipakain sa taong mahal namin. Dahan-dahang lumabas si Rosa mula sa maliit na silid sa likod. Ang kanyang muka ay maputla. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pagod dahil sa iniindang sakit sa baga. Natigilan siya nang makita ang bata. Sa isang sandali, nanlaki ang kanyang mga mata at ang kanyang nanginginig na kamay ay tumakip sa kanyang bibig. Kenji, si Junjun ba iyan? Ang pabulong na tanong ni Rosa, ang kanyang boses ay basag sa luha. Mabilis na tumayo si Kenji at niyakap ang kanyang asawa. Hindi, Rosa. Hindi siya si Junjun. Pero siya ang batang nagugutom na ipinadala ng langit sa atin ngayong gabi. Humagulgol si Rosa sa balikat ng kanyang asawa. Ang sakit ng nakaraan ay muling bumalong. Tila isang sugat na pilit binubuksan ng pagkakataon. Naalala nila ang gabing iyon sa ospital. Ang malamig na puting pader. Ang tunog ng makinang tumigil sa pagdetalye ng tibok ng puso. At ang mukha ng doktor na umiiling habang sinasabing hindi nila nagawa ang lahat dahil huli na ang lahat. Ang utang nila kay Doña Esmeralda
ay nagsimula sa gabing iyon, isang utang na binuo mula sa desperasyon na isalba ang buhay ng kanilang anak, ngunit nauwi lamang sa isang libingan at isang habambuhay na pagkakagapos sa interes. Habang nagyakap ang mag-asawa, hindi nila napansin na si Toto ay nakatingin sa kanila. Ang bata, sa kabila ng kanyang murang edad, ay nakaramdam ng isang uri ng pagmamahal na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng kanilang mansyon. Doon, sa gitna ng kahirapan at amoy ng patis at mantika, nahanap niya ang init na hindi kayang ibigay ng mga heater at mamahaling carpet sa Forbes Park. Ngunit sa labas, ang kadiliman ay may masamang balak. Sa kabila ng kalsada, sa loob ng isang itim na van, nakatitig si Doña Esmeralda. Hawak niya ang kanyang cellphone. Ang screen ay nagpapakita ng isang litrato na ipinadala ng kanyang tauhan. Isang litrato ni Toto na kumakain sa loob ng karinderya. Nakita rin niya ang gintong kwintas sa leeg ng bata. Ang crest ng pamilya Roberto na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Akala mo ba, Kenji, makakatakas ka sa akin? Ang bulong ni Esmeralda, ang kanyang muka ay naging parang isang maskara ng kasamaan. Hindi lang pala lupa ang ibibigay mo sa akin. Ibibigay mo rin sa akin ang susi para makuha ang tiwala ng pinakamayamang tao sa bansa. Inilapit ni Esmeralda ang cellphone sa kanyang tenga. Hello, police station? Gusto ko lang i-report ang isang kaso ng kidnapping dito sa Barangay Pag-asa. Isang mahirap na may-ari ng karinderya ang kumuha sa isang batang bilyonaryo. Opo, may ebidensya ako. Bilisan nyo. Baka kung ano ang gawin ng kriminal na iyan sa bata. Ibinaba niya ang telepono at tumawa ng mahina. Isang tunog na mas nakakatakot pa sa kulog. Sa kanyang isip, ito na ang katapusan ni Kenji. Kung hindi man niya makuha ang pera, sapat na sa kanya ang makitang mabulok sa kulungan ang taong matagal na niyang gustong durugin ang dangal. Sa loob ng karinderya, dahan-dahang nakatulog si Toto. Hawak pa rin ang 10 pisong barya sa kanyang maliit na palad. Hindi niya alam na ang taong nagbigay sa kanya ng huling piraso ng manok ay siya ring taong ituturo ng batas bilang kanyang kaaway. Paano ipapaliwanag ni Kenji ang kanyang busilak na puso sa harap ng mga baril at posas? At sa pagdating ng umaga, sapat na kaya ang 10 piso para bilhin ang kalayaan ng isang lalaking ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng hindi kanya? Ang ulan ay patuloy na tumatama sa bubong. Tila bawat patak ay isang segundo ng oras na mabilis na nauubos para sa pamilyang walang kalaban-laban. Huwag kang mag-alala, Rosa. Matatapos din ang pagdurusa nyo dahil sa wakas, mailalagay na natin si Kenji sa lugar kung saan siya nararapat. Sa loob ng rehas na bakal, ang mga salitang iyon ni Doña Esmeralda ay tila lason na dahan-dahang pumatak sa pandinig ni Rosa. Pumasok ang Donya sa loob ng karinderya kasabay ng malakas na hangin, bit-bit ang isang mapanuring ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa likod niya, ang liwanag ng mga pulang ilaw mula sa sasakyan ng mga pulis ay nagpapaandap-andap sa madilim na kalsada. Tila mga matang mapanghusga na nakatitig sa munting tahanan ni na Kenji. Anong ibig ninyong sabihin, Donya? Ang tanong ni Kenji. Ang kanyang boses ay halos pabulong habang pilit niyang itinatago si Toto sa likod ng kanyang mga binti. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng paparating na sakuna. Humakbang ng pabalbal si Esmeralda. Ang kanyang mga mamahaling takong ay lumilikha ng matitigas na tunog sa lumang sahig na kahoy. Masyado ka kasing nagmamarunong, Kenji. Akala mo ba ay hindi ko alam ang ginagawa mo?
Isang bata na galing sa mayamang pamilya, itinatago mo rito sa maduming karinderya mo? Ano ito? Ransom? Gagamitin mo ba ang bata para pambayad sa utang mo sa akin? Hindi po totoo iyan, ang sigaw ni Rosa, na pilit tumatayo sa kabila ng panghihina. Pinakain lang namin ang bata dahil nagugutom siya. Wala kaming ibang hangad, kundi ang tumulong. Tumawa ng malakas si Esmeralda, isang tawang puno ng pang-uri at puot. Tumulong? Rosa, magising ka nga sa katotohanan. Ang mga taong katulad ninyo ay walang kakayahang tumulong nang walang hinihintay na kapalit. Tignan mo ang batang iyan. Ang suot niyang kwintas ay sapat na para bilhin ang buong buhay niyo. At ikaw, Kenji, alam ng lahat kung gaano kakabaon sa utang. Sa tingin mo ba ay maniniwala ang batas na gagawa ka ng kabutihan ng libre? Humarap si Esmeralda sa mga pulis na nasa pintuan. Mga opisyal, tignan nyo. Iyan ang bata at iyan ang lalaking kumuha sa kanya. Nakita ko mismo kung paano niya pilit na pinapasok ang bata rito habang umiiyak ito kanina. Isang kidnapper ang lalaking ito na nagpapanggap na mabait na may-ari ng karinderya. Nararamdaman ni Kenji ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo habang ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang kanilang mga kamay ay nasa ibabaw ng kanilang mga holster. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipaliwanag na ang 10 pisong barya sa bulsa ng bata ang tanging dahilan kung bakit sila narito, ngunit ang kanyang dila ay tila nakagapos ng kawalan ng katarungan. Kailangan niyo pong sumama sa amin sa istasyon, ang sabi ng isang pulis. Ang boses ay matigas at walang emosyon. Dad! Ang biglang sigaw ni Toto, na ngayon ay gising na at puno ng takot. Sinubukan ng bata na humawak sa braso ni Kenji, ngunit mabilis siyang hinila ni Esmeralda palayo. Huwag kang matakot, iho. Narito na ang tita Esmeralda para iligtas ka sa masamang tao na ito. Ang sabi ni Esmeralda sa isang boses na nagpapanggap na malambing, habang mahigpit niyang hinahawakan ang balikat ng bata. Ibibigay ka namin sa daddy mo at sisiguraduhin naming mabubulok sa kulungan ang kumidnap sa iyo. Tumingin si Kenji kay Toto. Nakita niya ang takot sa mga mata ng bata, ang parehong takot na nakita niya sa kanyang anak na si Junjun bago ito bawian ng buhay. Ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib ay tila isang kutsilyo na pilit na ibinabaon ng mas malalim. Paano naging ganito kalupit ang mundo? Paano naging krimen ang pagpapakain sa isang nagugutom? Habang inilalagay ng mga pulis ang malamig na posas sa kanyang mga pulso, hindi na napigilan ni Kenji ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi ito luha ng takot para sa kanyang sarili, kundi luha para sa kabutihang pilit na dinudumihan ng kasamaan. Ang bawat pag-ikot ng susi sa posas ay tila tunog ng pagguho ng kanyang huling pag-asa. Lumingon siya kay Rosa, na ngayon ay nakaluhod na sa sahig at humahagulgol. Kenji, huwag niyo siyang kunin. Wala siyang kasalanan. Ang huling sigaw ng kanyang asawa bago siya tuluyang ilabas ng karinderya sa gitna ng ulan. Sa loob ng sasakyan ng pulis, habang ang tubig ulan ay dumadaloy sa bintana, tanging ang mukha ni Toto ang naiisip ni Kenji. Naalala niya ang 10 pisong barya na hanggang ngayon ay nasa ibabaw pa rin ng counter ng karinderya. Isang maliit na piraso ng metal na naging mitya ng kanyang pagkabilanggo. Sapat ba ang katotohanan laban sa salapi at kapangyarihan ni Esmeralda? At kapag nalaman ni Don Roberto ang nangyari, maniniwala ba siya sa isang mahirap na tindero ng manok? O mas pipiliin niyang pakinggan ang galit sa kanyang puso? Ang gabi ay tila mas lalong dumilim.
at ang bawat patak ng ulan ay tila isang dalangin na hindi marinig ng langit. Hanggang kailan kailangang magdusa ng isang tao para sa isang kabutihang ginawa niya sa maling pagkakataon? Dito ka nababagay, Kenji. Sa likod ng mga rehas na kasing dumi ng budhi mo. Huwag mo nang subukang magmalinis. Dahil ang amoy ng lansa ng karinderya mo ay hindi kailanman matatakpan ng mga pekeng luha mo. Ang boses ni Doña Esmeralda ay umaling-aungaw sa loob ng malamig at madilim na presinto. Tila isang latigo na paulit-ulit na humahampas sa pagkatao ni Kenji. Nakaupo si Kenji sa loob ng selda. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga rehas na bakal. Ang lamig ng metal ay tila gumagapang sa kanyang buong katawan, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng kawalan ng katarungan na bumabalot sa kanyang puso. Tumingin si Kenji sa kanyang mga palad. May bakas pa rin doon ng harina at mantika mula sa pagluluto niya ng fried chicken para kay Toto. Ang amoy ng pagkain na dapat sana ay simbolo ng pagkalinga ay tila naging isang sumpa na nagdala sa kanya sa lugar na ito. Ang bawat hininga niya ay mabigat. Tila may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib, habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang asawang si Rosa na naiwang mag-isa sa kanilang gumuguhong tahanan. Pakiusap, tignan niyo ang mga mata ng bata. Ang pagsusumamo ni Kenji sa pulis na nagbabantay. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pighati. Hindi ko siya sinaktan. Hindi ko siya kinuha. Siya ang lumapit sa akin dahil sa gutom. Isang pinggan lang ng manok ang ibinigay ko. Hindi isang krimen. Ngunit ang pulis ay tumingin lang sa kanya ng may halong pandidiri. Habang si Doña Esmeralda ay naglalakad sa labas ng selda, hawak ang kanyang mamahaling bag na tila isang tropeo ng kanyang tagumpay. Ganyan naman kayong mga mahihirap, mahusay gumawa ng kwento. Sasabihin niyo na biktima kayo ng pagkakataon, pero ang totoo, wala kayong ibang alam kundi ang manglamang ng kapwa kapag may nakita kayong ginto. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Toto sa isang bangko, pinalilibutan ng mga tauhan ni Esmeralda. Ang bata ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Kenji nang may matinding takot at pagkalito. Nakita ni Kenji ang pagnanais sa mga mata ng bata na magsalita, ngunit sa tuwing bubuka ang bibig ni Toto, ay agad siyang hinahawakan ni Esmeralda sa balikat ng napakahigpit, isang senyales ng pananakot na tanging ang bata lamang ang nakakaalam. Biglang bumukas ang pintuan ng presinto at pumasok si Rosa, na halos hindi na makahinga dahil sa takbo at sa kanyang sakit. Ang kanyang ubo ay tila isang babala ng kanyang unti-unting paghina. Lumapit siya sa rehas at hinawakan ang kamay ni Kenji. Kenji, lalaban tayo, mahal ko. Alam ng Diyos ang totoo. Ang sigaw ni Rosa habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mga kamay ng asawa. Ngunit bago pa man makasagot si Kenji, ay mabilis siyang itinulak ng isang pulis palayo. Umuwi ka na, Aling Rosa. Baka rito ka pa mamatay sa ubo mo. Wala kang magagawa rito kundi ang dagdagan ang ingay, ang malupit na sabi ng pulis. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang biglang bumasag sa lahat. Isang boses na maliit, ngunit puno ng determinasyon. Hindi niya ako kinidnap, ang sigaw ni Toto, habang pilit niyang tinatanggal ang kamay ni Esmeralda sa kanyang balikat. Siya lang ang nagpakain sa akin. Siya lang ang nakakita na umiiyak ako sa ulan. Tumigil ang lahat. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong presinto. Ang mukha ni Doña Esmeralda ay naging parang isang halimaw sa galit, habang ang mga pulis ay nagkatinginan.
Tila nag-aalinlangan sa kanilang mga ginagawa. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Toto, ay bumukas ang pangunahing pintuan ng presinto nang may malakas na puwersa. Ang lahat ng mata ay napabaling sa lalaking pumasok. Isang lalaking balot ng kapangyarihan. Ang kanyang suit ay walang bahid ng dumi sa kabila ng ulan sa labas. Si Don Roberto. Ang kanyang presensya ay tila nagpalamig palalo sa hangin. Direkta siyang naglakad patungo kay Toto, hindi tinitignan ang sinuman sa paligid. Nang makita siya ng bata, imbes na matuwa, ay lalong namutla si Toto at napaurong sa likod ng upuan. Tumingin si Roberto kay Kenji na nasa loob ng selda at pagkatapos ay kay Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay tila 2 piraso ng bakal na walang emosyon. Sino sa inyo ang dapat kong pasalamatan sa pagligtas sa anak ko at sino ang dapat kong idemanda dahil sa paglapastangan sa pangalan ng aking pamilya? Ang mahinahong tanong ni Roberto, ngunit ang bawat salita ay may dalang panganib na sapat upang magpatigil ng tibok ng puso ng sino mang makakarinig. Nanginginig na lumapit si Esmeralda. Pilit na ibinabalik ang kanyang mapanlinlang na ngiti. Don Roberto, ako po ang nakakita sa bata rito sa maduming lugar na ito. Ang lalaking iyan sa loob ng selda. Pinilit niya ang anak niyo na pumasok sa karinderya niya para siguro humingi ng ransom. Ransom? Ang putol ni Roberto habang tinitignan ang 10 pisong barya na hawak pa rin ni Toto. Kinuha niya ang barya mula sa kamay ng anak at tinitigan ito. Tumingin si Roberto kay Kenji. Sa isang sandali, nagtagpo ang mga mata ng 2 ama. Ang isa ay ama na may lahat ng yaman sa mundo, pero walang pagmamahal. At ang isa ay ama na walang-wala, pero may pusong sapat para sa lahat. Isang pinggan ng manok, kapalit ng 10 piso, ang bulong ni Roberto sa kanyang sarili. Lumingon siya sa head of security niya. Ilabas ang lalaking iyan. Ngayon din. Pero Don Roberto, ang protesta ni Esmeralda. Isa siyang kriminal. Humarap si Roberto kay Esmeralda. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pagkamuhi. Ang tanging kriminal na nakikita ko rito ay ang taong pilit na binubulag ang katotohanan gamit ang sarili niyang ambisyon. Doña Esmeralda, siguraduhin mong malinis ang iyong mga papel dahil pagkatapos nito, ako ang personal na magbubukas ng lahat ng sikreto mo. Habang binubuksan ng pulis ang pintuan ng selda, lumabas si Kenji nang may pag-aalinlangan. Agad siyang sinalubong ng yakap ni Rosa. Ngunit sa kabila ng kanyang kalayaan, alam ni Kenji na ang laban ay hindi pa tapos. Nakita niya ang tingin ni Roberto. Isang tingin na puno ng pagdududa at pag-uusisa. Maniniwala ba talaga ang isang bilyonaryo sa kabutihan ng isang taong wala ng kahit ano? O ang paglayang ito ay simula lamang ng isang mas malaking pagsubok na wawasak sa lahat ng pinakamahalaga sa buhay ni Kenji? Ang 10 pisong barya ay nananatili sa kamay ni Roberto. Isang munting piraso ng metal na tila isang mabigat na hatol na hindi pa lubos na naibababa. Huwag mong isipin na dahil pinakain mo ang aking anak ay magiging magkaibigan na tayo, Kenji. Ang utang na loob ay binabayaran ng salapi, hindi ng sentimentalismo. Ang boses ni Don Roberto ay kasing lamig ng hanging pumapasok sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan. Habang umaalis ang SUV mula sa presinto, nakatingin lamang siya sa labas ng bintana. Hindi nililingon ang anak niyang si Toto na mahimbing nang natutulog sa tabi niya. Pagod mula sa takot at puyat. Hawak pa rin ni Roberto ang 10 pisong barya. Pinaglalaroan ito sa kanyang mga daliri habang ang kabilang kamay ay nakahawak sa kanyang tablet.
Sa screen ng tablet, bumungad sa kanya ang isang digital na mapa ng Barangay Pag-asa. Ang pulang marka na nagpapakita ng demolition zone ay tila isang malaking sugat sa mapa at sa gitna niyon ang maliit na tuldok na kumakatawan sa karinderya ni Kenji. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Roberto. Tila pinaglalaruan siya ng tadhana. Ang taong nagligtas sa kanyang anak ay ang parehong taong nakatakda niyang itaboy mula sa sarili nitong lupa. Para sa isang negosyanteng katulad niya, ang sagot ay dapat madali. Bayaran ang lalaki, bigyan ng bonus, at ituloy ang proyekto. Ngunit may kung anong kumukurot sa kanyang sistema na hindi niya maipaliwanag. Samantala, sa loob ng madilim at tahimik na karinderya, pilit na itinatayo ni Kenji ang isang natumbang silya. Ang bawat kilos niya ay mabigat. Ang kanyang katawan ay tila bugbog hindi ng latigo kundi ng kahihiyan. Lumapit si Rosa sa kanya, may dalang baso ng mainit na tubig. Ang kanyang ubo ay tila mas lalong lumalalim sa bawat minutong lumilipas. Kenji, magpahinga ka na muna. Salamat sa Diyos at nakalabas ka na. Ang mahinang sabi ni Rosa. Habang hinahawakan ang balikat ng asawa, umiling si Kenji. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa basag na frame ng larawan ni Junjun na kanina lang ay niyurakan ni Esmeralda. Hindi ako pwedeng magpahinga, Rosa. Habang nakapikit ako, nakikita ko ang mga mata ng batang iyon. At nakikita ko rin ang tingin ni Don Roberto. Alam ko ang tingin na iyon, Rosa. Iyon ang tingin ng isang taong sanay kumuha ng lahat ng gusto niya. Hinawakan ni Kenji ang tuyong kahoy ng kanilang mesa, ramdam ang bawat ukit ng panahon, at ang bantig ng kanyang sariling pagsisikap. Ang 10 pisong ibinigay ni Toto. Tila iyon na ang huling hininga ng ating karinderya. Nararamdaman ko, Rosa, may mas malaking bagyong dumarating at hindi na ito ulan lang. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang tunog mula sa labas. Ang dahan-dahang pag-ikot ng mga gulong sa basang kalsada. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang pinto. Hindi ito ang SUV ni Roberto, kundi ang sasakyan ni Doña Esmeralda. Bumaba ang Doña. Hindi na suot ang kanyang mapanlinlang na ngiti. Ang kanyang muka ay puno na ng purong puot at determinasyon. Pumasok siya sa loob ng hindi man lang kumakatok. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Akala mo ba ay nanalo ka na dahil pinalaya ka ni Roberto? Ang banta ni Esmeralda, ang kanyang boses ay tila isang ahas na sumisitsit. Nagkakamali ka, Kenji. Si Roberto ay isang negosyante. At sa negosyo, walang puwang ang awa. Alam mo ba kung sino ang may-ari ng kumpanyang nagpapademolish sa lugar na ito? Si Roberto. Ang taong pinakain mo ng manok, ang siya ring taong gigiba sa buhay mo bukas ng umaga. Napabitaw si Rosa sa basong hawak niya. Ang tunog ng pagkakabasag ng bubog sa sahig ay tila isang hudyat ng katapusan. Tumingin si Kenji kay Esmeralda. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang sampal. Hindi magagawa ng isang ama iyon sa taong tumulong sa anak niya. Ang pabulong na sabi ni Kenji, pilit na itinatanggi ang naririnig. Ganyan kayong mga mahihirap, laging umaasa sa milagro, ang pang-uyam ni Esmeralda habang papalabas siya. Abangan mo ang bulldozer bukas, Kenji, at kapag nakita mo ang pirma ni Roberto sa utos, alalahanin mo ang gabing ito. Ang kabutihan mo ay walang halaga sa harap ng bilyon-bilyong pisong kita. Nang makaalis si Esmeralda, ang karinderya ay muling binalot
ng isang nakabibinging katahimikan. Nakatingin lang si Kenji sa kanyang mga kamay, ang parehong mga kamay na nagluto para kay Toto. Tila ang init ng fried chicken na inihanda niya ay napalitan ng nagyayelong katotohanan. Sa loob ng kanyang mansyon, kinuha ni Roberto ang kanyang telepono. Binuksan niya ang file ng demolition order. Ang kanyang daliri ay nakatapat sa confirm execution button. Naalala niya ang yakap ni Toto kay Kenji sa presinto. Isang yakap na hindi kailanman ibinigay ng bata sa kanya. Ang selos at ang tungkulin sa negosyo ay nagsalpukan sa kanyang isipan. Ipagpatuloy ang plano, ang malamig na utos ni Roberto sa kabilang linya. Umpisahan ang demolisyon sa Barangay Pag-asa eksaktong 6:00 ng umaga. Walang exemption. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa bintana. Ang liwanag ng buwan ay tila isang maputlang saksi sa isang ama na mas piniling maging hari kaysa maging tao. Paano haharapin ni Kenji ang bulldozer na pagmamay-ari ng taong itinuturing niyang pag-asa? At sa huling gabi ng kanilang karinderya, sapat pa ba ang panalangin kapag ang kalaban mo ay ang mismong taong may hawak ng iyong tadhana? Ang anino ng bulldozer ay tila isang higanteng halimaw na dahan-dahang gumagapang patungo sa kanilang pangarap, habang ang bawat segundo ng orasan ay tila isang patalim na bumabaon sa puso ng Barangay Pag-asa. Kung ito na ang huling gabi na magliliyab ang kalan na ito, hayaan mong ang bawat piraso ng manok na iluluto ko ay maging lasa ng pasasalamat, hindi ng pait. Ang boses ni Mang Kenji ay mahinahon, ngunit may lalim ng isang taong tanggap na ang kanyang tadhana. Sa loob ng karinderya, ang bawat sulok ay tila nagpapaalam na. Ang amoy ng lumang kahoy, ang mantsa ng tuyo sa counter, at ang ukit ng pangalan ni Junjun sa ilalim ng lamesa. Lahat ng ito ay nakatakdang maging alikabok sa loob ng ilang oras. Sa harap niya, nakatingin si Rosa na may luha sa mga mata. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang sariling katawan. Pilit na pinipigilan ang panginginig, hindi dahil sa ginaw, kundi sa takot. Kenji, gagamitin mo pa ang huling sako ng harina at ang huling galon ng mantika? Wala na tayong ititira para sa sarili natin bukas? Ngumiti si Kenji. Isang ngiting tila isang kandilang paubos na ang mitya, ngunit nagbibigay pa rin ng liwanag. Rosa, ang karinderyang ito ay itinayo hindi para yumaman, kundi para magpakain. Kung bukas ay wala na tayong bubong, hayaan mong ang huling alaala ng mga kapitbahay natin sa atin ay ang busog na sikmura at mainit na pagtanggap. Dahan-dahang sinimulan ni Kenji ang pagtitimpla. Ang paglubog ng kanyang mga kamay sa harina ay tila isang ritual. Ang bawat pagpisil niya sa karne ng manok ay puno ng malasakit. Walang ingay ng makina. Tanging ang dahan-dahang pag-init ng mantika sa kawali na nagpaparamdam ng kanyang presensya sa pamamagitan ng pag-usok at mabangong halimuyak na nagsimulang kumalat sa buong kalsada. Isa-isang dumating ang mga kapitbahay. Si Mang Enteng na kariton ang hanapbuhay, si Aling Nena na labandera, at ang mga batang madalas bigyan ni Kenji ng libreng sabaw. Hindi sila nagpunta para makiusyoso, kundi para magdala ng kung anong meron sila. Isang mangkok ng kanin, isang supot ng asin, o kahit ang simpleng presensya ng pakikiramay. Kenji, hindi namin hahayaang mag-isa kayo bukas, ang sabi ni Mang Enteng habang inilalapag ang isang bote ng soft drink sa mesa. Kung gigibain nila ang pader mo, gigibain din nila ang puso ng Barangay Pag-asa. Ito ang tunay na diwa ng bayanihan.
isang pagkakaisang sumisibol sa gitna ng dusa. Ang karinderya ay napuno ng tao, hindi ng ingay ng saya, kundi ng mahihinang bulungan ng pag-asa. Kinain nila ang huling luto ni Kenji na tila ba iyon ay isang sagradong piging. Ang bawat kagat sa malutong na balat ng manok ay nagpapaalala sa kanila na sa kabila ng dambuhalang kumpanya ni Roberto, may isang maliit na tao na mas malaki ang puso kaysa sa lahat ng gusali sa Maynila. Sa gitna ng piging, lumapit si Rosa kay Kenji at ibinigay ang 10 pisong barya ni Toto na naiwan sa counter. Kenji, ito. Itabi mo ito. Ito ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon. Ito ang saksi sa kabutihan mo. Hinawakan ni Kenji ang barya. Ang lamig ng metal ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang pagod na diwa. Naalala niya ang mukha ni Toto, ang batang mayaman na nagugutom sa pagmamahal. Napagtanto niya na kahit gibain ang kanyang pader, ang binhing itinanim niya sa puso ng bata ay hindi kailanman mabubuldozer. Ngunit ang katahimikan ng madaling araw ay biglang nabasag. Hindi ng kulog, kundi ng isang malayong ugong na nagmumula sa kanto ng kalsada. Ang panginginig ng lupa ay dahan-dahang naramdaman, nagpapagalaw sa mga baso sa ibabaw ng mesa. Ang mga ilaw na kulay dilaw mula sa malalaking makina ay nagsimulang tumama sa mga pader ng karinderya, tila mga higanteng matang naghahanap ng bibiktimahin. Napatayo ang lahat. Ang takot na kanina ay nakatago sa ilalim ng busog na sikmura ay muling sumabog. Mula sa malayo, nakita nila ang dambuhalang bulldozer na dahan-dahang gumagapang. Ang bakal na braso nito ay nakataas na tila isang kamatayan na handang humampas. Sa likod nito, isang pamilyar na itim na sasakyan ang nakasunod, ang sasakyan ni Don Roberto. Nandyan na sila, ang pabulong na sabi ni Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Humarap si Kenji sa kanyang mga kapitbahay at pagkatapos ay sa kanyang asawa. Isinuot niya ang kanyang apron ng mahigpit. Hindi siya tumakbo, hindi siya nagtago. Sa halip, kumuha siya ng isang silya at inilagay ito sa tapat mismo ng pintuan ng karinderya. Naupo siya doon, bitbit ang basag na larawan ni Junjun sa kanyang kandungan at ang 10 piso ni Toto sa kanyang kamao. Kenji, anong ginagawa mo? Delikado iyan! Ang sigaw ni Aling Nena. Tumingin si Kenji sa paparating na bulldozer. Ang liwanag ng headlight nito ay naging sanhi upang magmukha siyang isang anino sa gitna ng nagbabadyang guho. Ang lupang ito ay maaaring sa kanila, pero ang dangal ko ay hindi kailanman nila mabibili, ang mahinang sagot ni Kenji sa hangin. Ang bulldozer ay huminto lamang ng ilang dipa mula sa kanya. Ang init ng makina ay nararamdaman na niya sa kanyang balat. Bumukas ang pinto ng itim na sasakyan at lumabas si Don Roberto. Bitbit ang demolition order na tila isang hatol na bitay. Magagawa ba ni Roberto na ituloy ang pagdurog sa taong nagligtas sa kanyang anak? O ang 10 pisong hawak ni Kenji ay magiging sapat na panangga laban sa bakal at puot? Ang huling mitya ng kandila sa loob ng karinderya ay namatay. Iniwan si Kenji sa gitna ng liwanag ng kanyang kaaway. Tapusin na ito. Ngayon din. Ayokong mag-aksaya ng oras sa isang taong hindi alam kung kailan dapat sumuko. Ang boses ni Don Roberto ay kasing lamig ng aserong hawak ng bulldozer. Ang kanyang mga mata, na nakatago sa likod ng mamahaling salamin, ay hindi kumukurap habang nakatitig kay Mang Kenji. Para sa kanya, ang lalaking nakaupo sa harap ng makina ay isa lamang sa gabal
sa isang kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Isang langgam na pilit hinaharangan ang yapak ng isang higante. Sa likod ni Roberto, humalakhak si Doña Esmeralda. Ang kanyang tawa ay parang gasgas na plaka na pilit na binabasag ang katahimikan ng madaling araw. Naririnig mo ba iyan, Kenji? Ang utos ng hari ay hindi nababali. Sayang ang huling handa mo kagabi dahil ang magiging almusal mo ngayon ay alikabok at durog na semento. Nararamdaman ni Kenji ang panginginig ng semento sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bawat pag-ugong ng dambuhalang makina ay tila isang pintig ng kaba na dahan-dahang lumalamon sa kanyang sistema. Ngunit sa kabila ng takot, mas mahigpit niyang hinawakan ang basag na larawan ni Junjun. Ang mga kuko niya ay bumaon sa lumang kahoy ng frame. Tila doon kumukuha ng lakas upang hindi matumba. Don Roberto! Ang sigaw ni Kenji. Ang boses ay nakikipagpaligsahan sa ingay ng bulldozer. Ang manok na kinain ng anak mo kagabi ay niluto ko sa kalan na nakatakda mong gibain. Ang 10 pisong ibinigay niya sa akin ay galing sa puso ng isang batang naghahanap ng kalinga. Ngayon, ituloy mo ang balak mo. Gibain mo ang pader na ito. Pero tandaan mo, ang bawat piraso ng guhong ito ay magiging paalala sa anak mo na ang tatay niya ay pumatay sa taong nakakita sa kanya noong siya ay nag-iisa. Natigilan si Roberto sa isang saglit. Ang mga salita ni Kenji ay tila isang sampal na gumising sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng mga numero at dokumento. Naalala niya ang muka ni Toto kagabi. Ang mga mata ng bata na puno ng buhay habang ikinukwento ang Mang Kenji na nagbigay sa kanya ng pagkain. Ngunit bago pa makapagsalita si Roberto, ay muling sumingit si Esmeralda. Huwag kang makinig sa kanya, Roberto. Ginigitna ka lang yan. Operator, ituloy ang demolisyon. Ngayon na! Dahan-dahang umusad ang bakal na braso ng bulldozer. Ang higanting pala nito ay nagsimulang bumaba. Tila isang malaking bibig na handang lumamon sa bubong ng karinderya. Ang mga kapitbahay na nanonood ay nagsimulang magsisigaw. Ang iba ay napapikit na lamang sa takot na masaksihan ang isang trahedya. Ngunit isang pinto ng sasakyan ang biglang bumukas ng malakas. Tatay, huwag! Ang maliit na anyo ni Toto ay mabilis na tumakbo patungo sa gitna ng kalsada. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi agad nakakilos ang mga security guard. Tumakbo ang bata at tumayo sa harap mismo ni Kenji. Ibinubuka ang kanyang mga munting kamay upang maging kalasag. Toto, umalis ka dyan! Ang nanlilisik na sigaw ni Roberto. Ang kanyang muka ay biglang namutla sa matinding takot. Hindi! Ang sagaw ni Toto, habang ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Kung gigibain niyo ang bahay ni Mang Kenji, gibain niyo na rin ako. Siya lang ang nagbigay sa akin ng upuan noong pagod na ako. Siya lang ang nakinig sa akin. Ang operator ng bulldozer ay mabilis na tinapakan ang preno. Ang bakal na braso ay huminto, ilang pulgada na lamang mula sa ulo ni Toto. Ang usok mula sa tambutso ay bumalot sa kanila, tila isang madilim na ulap na naghihiwalay sa katotohanan at sa kasamaan. Napaluhod si Roberto sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas na semento. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na takot. Hindi takot na mawalan ng pera, kundi takot na mawala ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa kanyang pumanaw na asawa. Toto, anak, halika rito. Ang pagsusumamo ni Roberto
Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Tumingin si Toto sa kanyang ama. At pagkatapos ay kay Mang Kenji, na hanggang ngayon ay hindi umaalis sa kanyang silya. Sa maliit na palad ng bata, inilabas niya ang 10 pisong barya na kanina lang ay kinuha ni Roberto sa presinto. Dad, sabi mo ang 10 piso ay walang halaga. Ang pabulong na sabi ni Toto. Pero sa 10 pisong ito, nakahanap ako ng pamilya. Ikaw po, Dad. Magkano po ang kailangan mo para maging tao ka muli? Ang tanong ng bata ay tila isang kidlat na tumama sa puso ng lahat ng nakikinig. Si Doña Esmeralda ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at pagkatalo, habang ang buong barangay Pag-asa ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Magagawa ba ni Roberto na bawiin ang utos sa harap ng kanyang anak? O ang puot at ang pangangailangan sa kapangyarihan ay mas mananaig kaysa sa munting tinig ng katotohanan? Ang araw ay dahan-dahang sumisikat, tila isang saksi sa isang ama na kailangang pumili ang kanyang imperyo o ang kaluluwa ng kanyang anak. Huwag mong ituloy ang pagkakamaling hindi mo na kailanman mababayaran ng kahit anong yaman, Roberto. Dahil ang lupang ito ay madaling mabili. Pero ang pagtingala sa iyo ng iyong anak bilang isang bayani ay hindi nababayaran ng kahit ilang bilyon. Ang mga salitang iyon ni Mang Kenji ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagliliyab na galit ni Don Roberto. Sa gitna ng kalsadang puno ng alikabok at usok mula sa bulldozer, nagtagpo ang mga mata ng bilyonaryo at ng tinderong walang-wala. Nakaluhod pa rin si Roberto sa semento, habang sa harap niya ay nakatayo ang kanyang anak na si Toto, ang munting kalasag na handang mamatay para sa isang estranghero. Dahan-dahang tumayo si Roberto. Ang kanyang mamahaling suit ay puno na ng putik at dumi. Isang eksenang hindi kailanman aakalain ng sinuman sa mundo ng negosyo. Tumingin siya sa bulldozer, sa operator na nanginginig ang kamay sa manibela, at pagkatapos ay sa kanyang anak. Ang 10 pisong barya sa palad ni Toto ay kumikislap sa ilalim ng unang sinag ng araw. Tila isang munting bituin na humihiling ng katarungan. Operator, patayin ang makina, ang mahinang utos ni Roberto. Pero Roberto, ang histerikong sigaw ni Doña Esmeralda habang mabilis na lumalapit. May kontrata tayo. Ang proyektong ito ang magpapataas ng halaga ng stocks ng kumpanya mo. Hahayaan mo bang pigilan ka ng isang bata at ng isang madungis na karinderya? Humarap si Roberto kay Esmeralda. Sa unang pagkakataon, ang tingin niya ay hindi puno ng pagkagahaman, kundi ng isang malalim na pagkamuhi sa sarili. Ang stocks ay pwedeng bumagsak at muling tumaas, Esmeralda. Pero ang pagtitiwala ng anak ko, kapag bumagsak iyon, habang buhay na akong magiging pulubi sa paningin niya. Tumingin muli si Roberto kay Kenji. Nakita niya ang basag na frame sa kandungan ng matanda. Lumapit siya, bawat hakbang ay tila may kasamang bigat ng libu-libong kasalanan. Yumuko siya upang tignan ang larawan ni Junjun, isang batang may ngiting kasing busilak ng kay Toto. Anak mo ba siya? Ang pabulong na tanong ni Roberto. Siya ang dahilan kung bakit ako nagluluto, Don Roberto. Ang sagot ni Kenji, ang boses ay matatag sa kabila ng luhang dumadaloy. Namatay siya dahil wala akong pambayad sa ospital. Namatay siya sa gutom at sakit. Noong makita ko ang anak mo na may 10 piso, hindi ko nakita ang pera. Nakita ko ang pagkakataong ibigay sa kanya ang hindi ko naibigay sa sarili kong dugo. Isang matalim na kirot ang bumutas sa puso ni Roberto.
Naalala niya ang lahat ng pagkakataong mas pinili niya ang board meeting kaysa sa recital ng kanyang anak. Naalala niya ang mga gabing umiiyak si Toto sa dilim habang siya ay abala sa pagpaparami ng kayamanan. Ang karinderyang ito na tinatawag niyang basura ay ang mismong lugar na nagbigay sa kanyang anak ng pamilyang ipinagkait niya rito. Itigil ang lahat ng demolisyon sa lugar na ito. Ang deklara ni Roberto sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang boses ay muling naging puno ng awtoridad, ngunit may kasama ng puso. I want a full review of all the contracts. Esmeralda, umalis ka na rito bago ko pa makalimutan na babae ka at ipakulong kita dahil sa panloloko sa mga dokumento ng lupang ito. Nanginig sa galit si Esmeralda. Ang kanyang muka ay naging parang isang maskara ng puot. Akala niyo ba tapos na ito? Roberto, sisiguraduhin kong babagsak ang kumpanya mo. At ikaw, Kenji, susunugin ko ang karinderyang ito kahit wala na ang mga bulldozer. Mabilis na umalis si Esmeralda. Ang tunog ng kanyang sasakyan ay tila isang banta ng paparating na panganib. Ngunit sa sandaling iyon, walang sino man ang nakinig sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Toto kay Roberto. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi lumayo ang bata. Ibinaba ni Roberto ang kanyang sarili sa antas ng anak at niyakap ito ng mahigpit. Isang yakap na hindi humihingi ng kapalit. Isang yakap na humihingi ng tawad. I'm sorry, Toto. I'm so sorry. Ang pabulong ni Roberto sa buhok ng anak. Lumingon si Roberto kay Kenji at Rosa, na ngayon ay magkayakap din sa harap ng kanilang maliit na pinto. Kenji, hindi sapat ang pasasalamat. Pero simula sa araw na ito, ang karinderyang ito ay hindi na kailanman manganganib. Ang 10 pisong ibinigay ng anak ko, iyon ang pinakamahalagang investment na natanggap ko sa buong buhay ko. Ngunit habang tila bumabalik ang kapayapaan sa Barangay Pag-asa, isang anino ang nananatiling nakatitig sa kanila mula sa di kalayuan. Si Esmeralda ay hindi pa tapos. Sa kanyang isip, kung hindi niya makukuha ang lupa, wala ring dapat makinabang dito. Hanggang kailan kayang protektahan ni Roberto ang pamilyang bagong buo laban sa isang babaeng wala nang kinatatakutan? At sapat na kaya ang pagsisisi para burahin ang mga sugat ng nakaraan? Ang araw ay mataas na sa langit ngunit sa likod ng kagalakan, may muling nagbabadyang usok na mas maitim pa sa gabi. Hindi nabibili ng salapi ang kapayapaan, Roberto. Dahil ang totoong kayamanan ay matatagpuan sa mga matang hindi na kailangang magtago ng luha. Ang mga salitang ito ni Mang Kenji ay tila isang malumanay na awit na pilit na nagpapakalma sa baha ng emosyon sa loob ng maliit na karinderya. Matapos ang tensyon sa labas, dahan-dahang pumasok si Don Roberto sa loob ng munting kainan. Yumuko siya ng bahagya upang hindi tumama ang kanyang ulo sa mababang kisame, isang kilos na tila pagpapakumbaba ng isang higante sa harap ng isang dambana ng kabutihan. Inilapit ni Kenji ang isang lumang silya. Ang silyang may mga gasgas at mantsa ng panahon. Maupo kayo, Don Roberto. Pasensya na at ito lang ang kaya naming ialok. Tinitigan ni Roberto ang silya bago dahan-dahang naupo. Ramdam niya ang init ng paligid, ang amoy ng bawang at paminta na humahalo sa amoy ng basang lupa mula sa labas. Sa tabi niya, si Toto ay nakasandal sa braso ni Rosa, tila doon nakahanap ng proteksyon na matagal na nitong hinahanap. Kinuha ni Roberto ang 10 pisong barya mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa lamesang gawa sa murang kahoy. Buong buhay ko, Kenji, itinuro sa akin na ang tagumpay ay nasusukat sa dami ng zero sa aking bank account. Ang pabulong na sabi ni Roberto.
Ang kanyang boses ay puno ng pagod. I built walls. I bought lands. I crushed competition. Pero ang anak ko, ang tanging bagay na hindi ko kayang mabili ay ang kanyang ngiti. At ibinigay mo iyon sa kanya kapalit ng 10 piso. Napangiti si Rosa sa kabila ng kanyang panghihina. Don Roberto, ang bata ay hindi tumitingin sa kinang ng ginto. Tumitingin sila sa liwanag ng puso. Sa karinderyang ito, wala kaming aircon. Pero mayroon kaming init ng pagmamahal. Kinuha ni Kenji ang isang baso ng tubig at inialok kay Roberto. Isang simpleng baso ng tubig. Ngunit sa mga kamay ng bilyonaryo, tila ito ang pinakamahalagang inumin na natanggap niya. Sa sandaling iyon, ang pader ng pagiging Don ay gumuho. Nakita ni Roberto ang sarili niya sa mga mata ni Kenji, isang ama na handang gawin ang lahat para sa pamilya. Ngunit sa gitna ng kanilang mahinahong pag-uusap, ang katahimikan ay tila naging masyadong mabigat. Mula sa labas, ang huling tunog ng bulldozer na umaalis ay napalitan ng isang kakaiba at nakatutulig na katahimikan. Walang mga kapitbahay na nag-uusap. Walang huni ng ibon. Tanging ang mahinang sipol ng hangin sa mga siwang ng pader ang naririnig. Sa isang madilim na eskinita, ilang metro lamang ang layo mula sa karinderya, nakatayo si Doña Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mamahaling leather bag. Sa tabi niya ay isang lalaking nakatago ang muka. May dalang isang container na kulay asul. Gawin mo na. Ang utos ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa mula sa impyerno. Kung hindi mapapasa akin ang lupang iyan, sisiguraduhin kong magiging abo ang lahat ng alaala nila. Sunugin mo ang lahat, lalo na ang karinderyang iyan. Siguraduhin mong walang matitira. Paano po ang mga tao sa loob, ma'am? Ang tanong ng lalaki, ang boses ay nanginginig sa takot. Hayaan mo silang matupok kasama ng kanilang kahirapan, ang singhal ni Esmeralda. Ang mga taong katulad ni Kenji ay parang damo. Kahit anong gawin mong bunot, tumutubo pa rin. Panahon na para gamitan sila ng apoy. Dahan-dahang binuksan ng lalaki ang container. Ang malansang amoy ng gasolina ay nagsimulang humalo sa hangin ng madaling araw. Isang patak, 2 patak, hanggang sa maging isang agos ng likidong kamatayan na gumagapang patungo sa mga pader na kahoy ni na Kenji. Sa loob ng karinderya, biglang napatayo si Kenji. Ang kanyang ilong ay bahagyang kumulubot. Rosa, amoy mo ba iyon? Amoy ng usok? Ang tanong ni Rosa, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang biglang liwanag ang sumilay mula sa ilalim ng pintuan. Ang dahan-dahang paggapang ng apoy ay nagsimulang kumapit sa tuyong kahoy. Ang init na kanina ay nagbibigay ng ginhawa ay biglang naging isang nakakapaltos na puot. Sunog! May sunog! Ang sigaw ni Roberto habang mabilis niyang binuhat si Toto. Ngunit ang apoy ay mabilis na kumalat. Tila isang gutom na halimaw na matagal nang naghihintay. Ang tanging labasan ay nilalamon na ng naglalagablab na kahel na liwanag. Nakulong sila sa loob ng munting karinderyang naging kanlungan nila. Habang sa labas, ang tawa ni Esmeralda ay tila sumasabay sa paglamat ng mga nasusunog na kahoy. Sapat kaya ang tapang ni Kenji at Roberto para iligtas ang pamilyang bagong buo? O ang 10 pisong barya ay magiging huling saksi sa isang trahedyang binuo ng inggit at kasamaan? Ang usok ay nagsisimulang lumamon sa hangin, iniwan silang nagkukumahog sa gitna ng nagbabadyang impyerno.
Mamatay kayo sa gitna ng inyong mga pangarap. Kung hindi mapapasa akin ang lupang ito, walang matitira sa inyo, kundi abo. Ang bulong na ito ni Doña Esmeralda ay tila sumabay sa unang paglagablab ng apoy na mabilis na gumapang sa tuyong dingding ng karinderya. Sa loob, ang amoy ng masarap na fried chicken ay mabilis na napalitan ng nakakasulasok na amoy ng nasusunog na kahoy at kemikal ng gasolina. Ang kahel na liwanag ay hindi na nanggagaling sa liwanag ng umaga, kundi sa dila ng apoy na gutom na lumalamon sa bawat alaala ni na Kenji at Rosa. "Roberto! Ang anak ko!" Ang sigaw ni Rosa habang pilit niyang tinatakpan ang kanyang ilong gamit ang dulo ng kanyang duster. Ang kanyang ubo ay tila naging isang madugo at masakit na tunog sa gitna ng kaguluhan. Mabilis na binuhat ni Don Roberto si Toto. Ang kanyang mamahaling suit ay wala ng halaga habang ginagamit niya itong panangga sa mga bumabagsak na uling mula sa kisame. "Kenji, ang pinto, hindi mabuksan. May nakaharang sa labas." Ang sigaw ni Roberto, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon na hindi kailanman narinig ng kanyang mga empleyado sa boardroom. Nararamdaman ni Kenji ang nakakapaltos na init na dahan-dahang tumutupok sa kanyang balat. Tumingin siya sa paligid. Ang lamesang inukitan niya ng pangalan ni Junjun. Ang counter na saksi sa 10 piso ni Toto. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay unti-unti nang nagiging uling. Ngunit sa halip na takot, isang matinding determinasyon ang sumilay sa kanyang mga mata. "Don Roberto, dalhin mo si Toto sa likod. May maliit na bintana ron sa kusina." Ang utos ni Kenji. Kinuha niya ang isang malaking basahan, binasa ito ng tubig mula sa timba, at ibinalot sa katawan ni Toto. "Huwag kang bibitiw sa daddy mo, anak. Magiging maayos ang lahat." Habang nagkakagulo sa loob, sa labas naman ay unti-unti nang nawawala sa kontrol ang sitwasyon. Ang hanging dala ng madaling araw ay naging kaaway ni Esmeralda. Ang apoy na sinimulan niya sa karinderya ay mabilis na kumalat patungo sa kanyang sariling bodega na puno ng mga materyales na madaling masunog. "Hindi! Ang bodega ko! Ang mga paninda ko!" Ang tili ni Esmeralda habang pinapanood ang sariling kasamaan na bumabalik sa kanya. Ngunit wala siyang magawa. Ang apoy ay tila may sariling isip, humahagupit patungo sa lahat ng simbolo ng kanyang pagkagahaman. Sa loob ng nagbabadyang impyerno, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng biga ang yumanig sa buong gusali. Nahulog ang isang malaking piraso ng nasusunog na kahoy sa gitna ni na Kenji at ng mag-amang Roberto. "Kenji!" ang sigaw ni Roberto habang nakita niyang nakulong ang matanda sa kabilang panig ng apoy. "Ilabas mo na sila, Roberto! Huwag mo na akong isipin!" Ang sagot ni Kenji, ang kanyang boses ay mahina na dahil sa usok na lumalamon sa kanyang baga. "Iligtas mo ang anak mo! Iyan ang pinakamahalagang utang na loob na kailangan mong bayaran." Tinitigan ni Roberto si Kenji sa gitna ng mga naglalagablab na harang. Sa sandaling iyon, nakita niya ang tunay na kahulugan ng kabayanihan. Hindi ito matatagpuan sa mga titulo o sa laki ng kumpanya, kundi sa isang taong handang ibigay ang kanyang huling hininga para sa kaligtasan ng iba. "Hindi kita iiwan, Kenji. Kapit lang." Ang sigaw ni Roberto, habang pilit niyang itinutulak ang nasusunog na kahoy gamit ang kanyang mga kamay, hindi inaalintana ang hapdi ng apoy sa kanyang palad. Ngunit ang usok ay lalong kumapal. Nagiging isang itim na pader na naghihiwalay sa kanila. Sa labas, ang mga sirena ng bumbero ay naririnig na, ngunit tila huli na ang lahat. Ang karinderya ay dahan-dahan nang bumibigay sa bigat ng apoy.
Makakalabas pa ba sila ng buhay mula sa bitag na binuo ng poot ni Esmeralda? O ang huling alaala ni Toto kay Mang Kenji ay ang anino nito sa gitna ng naglalagablab na katapusan? Ang bawat segundo ay tila isang taon sa gitna ng init, habang ang kapalaran ng dalawang ama ay nakasalalay sa isang huling pagkakataon ng pagsasakripisyo. Huwag kang bibitiw, Kenji. Hindi ko hahayaang maging abo ang taong nagturo sa akin kung paano muling maging ama. Ang sigaw ni Don Roberto ay naging kaisa ng lagutok ng mga nababaling biga at ang nakatutulig na dagundong ng apoy. Sa gitna ng makapal at maitim na usok, ang kanyang mga kamay na dati ay tanging panulat at mamahaling relo lamang ang hawak, ngayon ay dugo-dugo at puno ng uling habang pilit na itinataas ang isang nasusunog na haligi na nakadagan sa binti ni Mang Kenji. Nararamdaman ni Roberto ang init na tila nanunuot na sa kanyang mga buto, ngunit mas matindi ang hapdi ng pagsisisi sa kanyang dibdib. Sa bawat segundo ng kanyang pakikipagbuno sa apoy, naaalala niya ang bawat pagkakataon na minaliit niya ang mga taong katulad ni Kenji. Ngayon, ang lalaking itinuturing niyang wala ay siyang nag-alay ng lahat para sa kaligtasan ng kanyang anak. Iligtas mo si Rosa, si Toto. Ang mahinang pakiusap ni Kenji, ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong hininga sa gitna ng nagngangalit na sunog. Ang kanyang mga mata ay unti-unti nang pumipikit. Pagod na sa pakikipaglaban sa init na tumutupok sa kanyang munting kaharian. Sa labas ng nagbabadyang guho, ang Barangay Pag-asa ay nagising sa isang kaganapang hindi nila kailanman malilimutan. Ang mga tao ay nagtutulungan, bitbit ang mga timba ng tubig, pilit na inaapula ang apoy na hindi lamang lumalamon sa karinderya kundi maging sa katabing bodega ni Doña Esmeralda. Ang bawat patak ng tubig na kanilang ibinubuhos ay tila isang dalangin para sa kaligtasan ng taong laging bukas ang pinto para sa kanila. Samantala, sa kabilang kanto, nakatayo si Doña Esmeralda. Nanunuyo ang lalamunan habang pinapanood ang kanyang sariling bodega na nilalamon na rin ng apoy. Ang mga panindang itinago niya para itaas ang presyo, ang mga dokumento ng kanyang mga ilegal na pautang. Lahat ay nagiging abo sa harap ng kanyang mga mata. Ang mga gamit ko! Ang pera ko! Ang tili ni Esmeralda, ngunit walang sino man ang lumapit para tulungan siya. Ang kanyang kasamaan ay naging sarili niyang bilangguan, at ang apoy na kanyang sinindihan ay naging hatol ng langit sa kanyang kalupitan. Sa isang huling puwersa, nagtagumpay si Roberto na maiusod ang haligi. Binuhat niya si Kenji ng pasandal sa kanyang balikat. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng paghihirap habang pilit na tinatahak ang daan patungo sa maliit na bintana sa kusina kung saan naunang nakalabas si Rosa at Toto. Nang marating nila ang bintana, sinalubong sila ng mga kamay ng mga kapitbahay. Una nilang inabot ang nanghihinang katawan ni Kenji bago tuluyang lumabas si Roberto, na halos hindi na makahinga at puno ng mga paltos ang balat. Sa sandaling lumapat ang kanilang mga paa sa basang lupa, ang buong bubong ng karinderya ay bumagsak sa gitna ng isang malakas na pagyanig. Ang lugar na naging saksi sa 10 piso ni Toto ay isa na lamang tumpok ng nagbabagang uling. Napaluhod si Rosa sa tabi ni Kenji. Humahagulgol habang sinusubukang gisingin ang asawa. Kenji, gumising ka! Narito na tayo, ligtas na tayo! Lumapit si Toto at hinawakan ang kamay ni Kenji. Inilalagay muli ang 10 pisong barya sa palad ng matanda. Mang Kenji, huwag po kayong matulog. Itatayo pa po natin ang karinderya nyo.
Magluluto pa po kayo ng chicken para sa akin. Dahan-dahang imulat ni Kenji ang kanyang mga mata. Isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang nangingitim, na labi nang makita ang ligtas na mag-ama at ang kanyang asawa. Ang liwanag ng mga truck ng bumbero at ang sirena ng ambulansya ay tila naging musika ng isang bagong simula. Ngunit sa gitna ng kaligtasang ito, dumating ang mga pulis bit-bit ang isang asul na container na nakuha malapit sa pinagmulan ng apoy. Isang tauhan ni Esmeralda na hindi na makatiis sa konsensya ang itinuro ang Donya habang pilit itong tumatakas. Donya Esmeralda, kailangan niyo pong sumama sa amin, ang matigas na sabi ng opisyal. Arson at attempted murder ang kasong kakaharapin niyo. Ang muka ni Esmeralda ay naging parang abo sa putla. Ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay naglaho ng parang usok. Habang pinaposas siya sa harap ng mga taong dati niyang inaapi, walang awa ang makikita sa mga mata ng mga taga-barangay Pag-asa. Lumingon si Roberto kay Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakatapak muli sa lupang ito, Esmeralda. Ang apoy na sinimulan mo ang siyang tatapos sa imperyo mo. Dinala sina Kenji at Rosa sa ambulansya, kasama si Roberto na tumangging iwanan sila. Habang umaalis ang sasakyan, tumingin si Kenji sa guho ng kanyang karinderya. Wala na ang pader, wala na ang bubong. Pero sa loob ng kanyang puso, naramdaman niya ang isang uri ng kayamanan na hindi kailanman matutupok ng apoy. Ngunit sa ospital, ang isang mas malaking hamon ay naghihintay. Ang kondisyon ni Kenji ay kritikal, at ang pinsala sa baga ni Rosa dahil sa usok ay nagpalala sa kanyang dati ng sakit. Mayroon pa bang bukas para sa pamilyang nawalan ng lahat sa isang gabi? O ang tagumpay laban sa kasamaan ay may kaakibat na masakit na sakripisyo? Ang bawat segundo sa loob ng emergency room ay tila isang panibagong pakikipaglaban sa tadhana. Habang si Roberto ay nananatiling nakabantay, bit-bit ang 10 pisong barya na tila isang huling pangako ng pag-asa. Ang tunog ng monitor sa loob ng ospital ay mas nakakatakot kaysa sa dagundong ng bulldozer. Dahil ang bawat pitik nito ay nagpapaalala na ang buhay ay isang hiram na hindi natin alam kung kailan babawiin. Ang mga salitang ito ay tila paulit-ulit na bumubulong sa isipan ni Don Roberto habang nakaupo siya sa labas ng intensive care unit. Ang kanyang mga kamay ay balot ng benda at ang kanyang muka ay may mga bakas pa rin ng uling at sugat. Ngunit ang mas matinding hapdi ay ang kanyang nararamdaman sa loob. Sa tabi niya, si Toto ay nakasandal sa kanyang braso, mahimbing na nakatulog dahil sa sobrang pagod at iyak. Nakatitig si Roberto sa puting pader ng ospital. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kawalan ng kapangyarihan. Kahit gaano karami ang kanyang pera, hindi niya kayang utusan ang hininga ni Mang Kenji na manatili. Hindi niya kayang pirmahan ang isang tsekeng magpapagaling sa malubhang sakit sa baga ni Rosa. Ang lahat ng kanyang bilyon ay tila naging mga walang silbing papel sa harap ng pintuan ng kamatayan. "Doc, kumusta po sila?" Ang mabilis na tanong ni Roberto nang lumabas ang isang doktor mula sa ICU. Ang kanyang boses ay pabulong. Ayaw niyang magising ang anak, ngunit ang panginginig niyon ay hindi maitatago. Bumuntong hininga ang doktor. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Si Mang Kenji ay nakaranas ng second-degree burns at matinding smoke inhalation. Lumalaban siya, pero kailangan nating bantayan ang kanyang mga baga. Si Aling Rosa naman, ang usok ang nagpalala sa kanyang dati ng sakit. Maselang-masela ang lagay niya ngayon.
Don Roberto. Napahawak si Roberto sa kanyang noo. Ang bigat ng kasalanan ay tila isang dambuhala na nakadagan sa kanyang balikat. Kung hindi niya pinirmahan ang demolisyon, kung hindi siya naging bulag sa mga siningil ni Esmeralda, hindi sana sila narito. Gawin niyo ang lahat, ang matigas na sabi ni Roberto. Gamitin niyo ang pinakamahusay na gamot, ang pinakamagaling na espesyalista. Lahat ng gastos sa akin. Huwag niyo silang hayaang mawala. Pumasok muli ang doktor. Iniwan si Roberto sa gitna ng katahimikan. Kinuha niya ang 10 pisong barya mula sa kanyang bulsa. Ang baryang inabot sa kanya ni Toto kanina. Tinitigan niya ang munting metal na ito. Ito ang halaga ng buhay na minaliit niya. Ngunit ito rin ang halaga ng buhay na nagligtas sa kanyang pamilya. Dahan-dahang nagising si Toto at tumingin sa kanyang ama. Dad, gigising pa po ba si Mang Kenji? Kakain pa po ba tayo ng chicken? Hindi nakasagot agad si Roberto. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Gigising siya, anak. Gagawin ni Daddy ang lahat para makabawi sa kanila. Ipinapangako ko. Sa sandaling iyon, isang nurse ang lumabas ng nagmamadali. Don Roberto, gising na po si Mang Kenji. Hinahanap niya po ang kanyang asawa. Mabilis na pumasok si Roberto sa loob ng ACU, habang si Toto ay naiwan sa labas, kasama ang yaya na kadarating lang. Nakita ni Roberto si Kenji na nakahiga. Maraming tubo ang nakakabit sa kanyang katawan, at ang kanyang balat ay maputla. Nang makita ni Kenji si Roberto, pilit niyang itinaas ang kanyang kamay. Don Roberto, si Rosa? Ang pabulong na tanong ni Kenji. Ang boses ay halos hangin na lamang. Lumalaban siya, Kenji. Huwag kang mag-alala. Inaalagaan siya ng mga pinakamagaling na doktor. Ang sagot ni Roberto, habang hinahawakan ang nanginginig na kamay ng matanda. Salamat, Kenji. Salamat sa pagligtas sa amin. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Umiling ng bahagya si Kenji. Hindi kailangan ng bayad. Ang 10 piso ni Toto, sapat na. Napayuko si Roberto. Ang mga luha na matagal na niyang pinipigilan ay tuluyan ng pumatak. Ang kapatawarang ibinibigay ni Kenji ay mas masakit pa kaysa sa anumang parusa. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang alarm mula sa kabilang kwarto kung nasaan si Rosa. Ang mga nurse at doktor ay mabilis na nagtakbuhan patungo doon. Ang puso ni Kenji ay nagsimulang bumilis ang tibok sa monitor. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Rosa! Ang mahinang sigaw ni Kenji, pilit na bumabangon sa kabila ng kanyang mga sugat. Kenji, humiga ka lang. Ako na ang titingin. Ang sabi ni Roberto, habang mabilis siyang lumabas para alamin ang nangyayari. Nakita ni Roberto ang mga doktor na pilit na nire-revive si Rosa. Ang flatline sa monitor ay nagbibigay ng isang nakatutulig na tunog. Isang tunog na tila hudyat ng pagwawakas. Ito na ba ang kapalit ng kanilang kaligtasan? Ang buhay ba ni Rosa ang magiging huling sakripisyo para sa pagkakamali ng isang makapangyarihang tao? Sa labas ng pinto, nakatayo si Toto. Hawak ang 10 pisong barya, habang ang kanyang maliliit na labi ay bumubulong ng isang dalangin na sana ay dinggin ng langit. Ang pinakamahabang tunog sa loob ng ospital ay hindi ang ingay ng mga sapatos ng mga nurse, kundi ang isang tuwid at walang katapusang huni ng monitor na nagsasabing tumigil na ang pagtibok ng isang puso. Ang bawat segundo ay tila naging isang oras habang nakatitig si Don Roberto sa loob ng silid ni Rosa. Nakita niya ang mga doktor na mabilis na gumagalaw, ang bawat pagpindot
sa dibdib ng babae ay tila isang desperadong pagkatok sa pintuan ng kabilang buhay. Ang katahimikan sa labas ng kwarto ay nakabibingi. Tanging ang sariling mabilis na paghinga ni Roberto ang kanyang naririnig. "Clear!" ang sigaw ng doktor, kasunod ng isang malakas na puwersa na yumanig sa katawan ni Rosa. Ngunit ang linya sa monitor ay nanatiling tuwid. Isang mapait na guhit na nagbabadya ng pamamaalam. Sa kabilang silid, tila naramdaman ni Mang Kenji ang pag-alis ng kaluluwa ng kanyang asawa. Sa kabila ng mga tubo sa kanyang katawan, pilit niyang iginalaw ang kanyang mga daliri. Ang kanyang mga mata, na puno ng luhang humahalo sa mga benda sa kanyang mukha, ay nakatingala sa kisame. Ang kanyang puso, na dati ay matatag, ngayon ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla ng pighati. "Rosa, wag mo akong iwan." Ang pabulong na dalangin ni Kenji, ang boses ay halos hindi na lumalabas sa kanyang lalamunan. Si Roberto, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, ay napaluhod sa harap ng glass window. Hindi siya marunong magdasal. Matagal na niyang kinalimutan ang Diyos simula nang mamatay ang kanyang asawa. Ngunit sa sandaling iyon, hinawakan niya ang 10 pisong barya ni Toto na tila ito ang kanyang huling koneksyon sa kabutihan. "Pakiusap." "Wag siya." Ang bulong ni Roberto, ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa paghikbi. "Kunin niyo na ang lahat ng meron ako. Bawiin niyo na ang bawat sentimo ng yaman ko. Huwag lang ang buhay ng babaeng ito. Siya ang puso ng pamilyang ito. Siya ang dahilan kung bakit may natitira pang tao sa akin." Si Toto ay lumapit sa kanyang ama at inilagay ang kanyang maliit na kamay sa balikat ni Roberto. Sabay silang nakatingin sa loob, 2 henerasyon ng mga lalaking natutong magmahal muli dahil sa kabutihan ng mga taong itinuturing nilang wala noon. At sa gitna ng huling subok ng mga doktor, isang mahinang pitik ang muling lumitaw sa monitor. Pagkatapos ay isa pa, hanggang sa ang tuwid na guhit ay muling naging isang mabagal, ngunit matatag na bundok ng mga tibok. "Bumalik siya!" ang pabulong na sabi ng nurse, habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Nakahinga ng maluwag si Roberto, tila ba siya rin ay muling nabuhay. Ang bigat sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang pangakong hindi na kailanman mababali. Lumipas ang ilang linggo. Ang amoy ng gamot ay napalitan ng amoy ng sariwang bulaklak sa loob ng kwarto ni Kenji at Rosa. Bagamat nakaupo pa rin sa wheelchair si Kenji at may oxygen pa rin si Rosa, ang liwanag sa kanilang mga mata ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Pumasok si Roberto, bit-bit ang isang makapal na asul na folder. Sa tabi niya ay si Toto na masaya nang naglalakad. Hindi na ang batang takot at nagtatago. Inilapag ni Roberto ang folder sa lamesa sa harap ni Kenji. "Ano ito, Don Roberto?" ang tanong ni Kenji. "Iyan ang titulo ng lupa sa Barangay Pag-asa, Kenji," ang sagot ni Roberto nang may ngiti. "Hindi na ito nakapangalan sa kumpanya ko. Nakapangalan na ito sa inyong mag-asawa. At hindi lang iyan, ang building permit para sa bagong Kenji and Rosa's Home of Fried Chicken ay aprobado na. Ako mismo ang magdidisenyo nito. Isang lugar na hindi na kailanman magigiba ng kahit anong bulldozer." Napahawak si Rosa sa kamay ni Roberto. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. "Hindi niyo po kailangang gawin ito, Don Roberto. Sapat na sa amin na ligtas kayo ni Toto." "Kailangan ko itong gawin, Rosa," ang matatag na sagot ni Roberto. "Dahil itinuro niyo sa akin na ang halaga ng isang tao ay wala sa lawak ng kanyang pag-aari, kundi sa lawak ng kanyang handang ibigay." Ang 10 piso ni Toto
ay naging binhi ng aking pagbabago. Iyan ang aking investment para sa aking kaluluwa. Ngunit sa gitna ng kagalakang ito, isang balita ang dumating mula sa kanilang abogado. Si Doña Esmeralda, sa loob ng kulungan, ay pilit pa ring gumagawa ng paraan upang sirain ang kanilang reputasyon sa media. Isang huling pagsubok sa korte ang kailangang harapin ni Kenji at Roberto upang tuluyang malinis ang kanilang pangalan. Handa na ba silang harapin ang huling bagsik ng isang babaeng wala nang mawawala? At sa pagbubukas ng kanilang bagong karinderya, magagawa ba nilang patawarin ang taong naging mitya ng kanilang halos kamatayan? Ang sikat ng araw sa bintana ng ospital ay tila nagbibigay ng sagot. Ang liwanag ay laging nahanap ang daan sa gitna ng anumang kadiliman. Ang amoy ng bagong pinturang pader ay humahalo sa halimuyak ng piniritong manok na tila isang imbitasyon ng kapayapaan sa buong barangay Pag-asa. Hindi na ito ang munting karinderyang gawa sa tagpi-tagping kahoy. Ito na ang isang tahanang itinayo mula sa abo ng pagsubok at pinatibay ng ginto ng katapatan. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila may dalang kakaibang ningning habang binubuksan ni Mang Kenji ang malaking pintuan ng bagong kainan. Ang karatula sa itaas ay kumikinang, Kenji at Rosa, ang tahanan ng 10 piso. Sa tabi niya si Rosa ay nakatayo ng matuwid, bagamat may bakas pa rin ng dahan-dahang paggaling. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot, kundi ng purong pasasalamat. Isang mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat. Ngunit sa pagkakataong ito, walang mga security guard na lumabas na may dalang baril. Bumaba si Don Roberto na nakasuot lamang ng simpleng polo shirt. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nakalagay sa kanyang bulsa, kundi mahigpit na nakahawak sa kamay ni Toto. Mang Kenji, Aling Rosa, ang masayang tawag ni Toto habang tumatakbo patungo sa kanila. Agad siyang niyakap ng mag-asawa, isang yakap na tila muling nagbubuo sa isang pamilyang pinagtagpo ng tadhana. Lumapit si Roberto at inilahad ang kanyang kamay kay Kenji. Sa pagkakataong ito, hindi ito kamay ng isang bilyonaryo sa kanyang tauhan, kundi kamay ng isang kaibigan sa kanyang tagapagligtas. Handa na ba ang pamosong chicken nyo? Sabi ni Toto, ito raw ang pinakamahalagang almusal sa buong mundo. Napatawa si Kenji, isang tawang malaya at puno ng kagalakan. Higit pa sa handa, Roberto. Tuloy kayo. Ang pwestong ito ay laging bukas para sa inyo. Sa loob ng karinderya, may isang maliit na glass case sa gitna ng counter. Sa loob niyon, nakalagay ang 10 pisong barya ni Toto, nakapatong sa isang telang pelus na kulay asul. Sa ilalim ay may nakasulat na mga salitang Tagalog. Ang kabutihang itinanim sa gitna ng ulan ay aanihin bilang sikat ng araw. Habang nagkakainan ang lahat, ang mga kapitbahay mula sa barangay Pag-asa ay isa-isang pumasok. Binabati ang mag-asawa at si Roberto. Wala na ang anino ni Doña Esmeralda. Ang balita mula sa korte ay pinalna, habang buhay na pagkabilanggo ang hatol sa kanya dahil sa arson, fraud, at tangkang pagpatay. Ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska at ang iba ay ginamit ni Roberto upang pondohan ang mga pabahay para sa mga mahihirap sa lugar. Ang kasamaan ay tuluyan ng natupok ng sarili nitong apoy. Tumingin si Roberto kay Kenji habang pinapanood nila ang mga tao. Kenji, alam mo, marami akong natutunan sa 10 pisong ito. Dati, ang tingin ko sa tagumpay ay kung gaano kataas ang gusaling na itayo ko. Pero ngayon, alam ko na ang tunay na tagumpay ay kung gaano karaming puso ang napainit mo
sa gitna ng ginawo. Tumango si Kenji habang hinahawakan ang kamay ni Rosa sa ilalim ng lamesa. Ang bawat barya, Roberto, ay may kwento. Ang bawat tao, gaano man kaliit ang tingin ng mundo, ay may halaga. Minsan kailangan lang nating makita ang bata sa loob ng bawat isa sa atin. Yung batang nagugutom sa pagmamahal at naghahanap ng mauupuan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang tunog ng kampanilya sa pinto ay muling umaling-awngaw. Isang batang madungis, may hawak na munting barya at nakatingala ng may pag-aalinlangan ang pumasok sa loob. Natigilan ang lahat. Ang bata ay tila isang anino ni Toto noong gabing iyon ng ulan. Dahan-dahang tumayo si Kenji, lumapit sa bata at lumuhod sa antas nito. "Gutom ka ba, anak?" Ang malambot na tanong ni Kenji. Nahiya ang bata at ipinakita ang kanyang munting barya. "Sir, 7 lang po ang pera ko. Kasya na po ba ito sa sabaw?" Ngumiti si Kenji, kinuha ang barya, at pagkatapos ay inakay ang bata sa isang bakanteng upuan sa tabi ni na Roberto at Toto. "Sobra pa yan, anak. Dito sa amin, ang 7 piso ay sapat na para sa isang piging ng pag-asa." Tumingin si Kenji kay Roberto at nagkaintindihan sila sa isang sulyap. Ang cycle ng kabutihan ay hindi natatapos. Ang 10 piso ni Toto ay naging mitya ng isang apoy na hindi nanunog, kundi nagbibigay ng liwanag sa lahat ng dadaan sa Barangay Pag-asa. Ang karinderya ay napuno ng tunog ng mga kubyertos, tawanan, at ang mainit na halimuyak ng pagkain. Sa labas, ang langit ay malinaw at ang hangin ay tila bumubulong ng isang pangako na sa mundong puno ng dambuhala, ang maliliit na gawa ng pag-ibig ang laging mananaig. Tapos na ang bagyo. Ang araw ay narito na upang manatili. Lumipas ang maraming taon at ang Barangay Pag-asa ay nagbago na ang anyo. Ngunit ang bango ng piniritong manok sa kanto ng kalsada ay nananatiling tila isang tapat na sundalong hindi umaalis sa kanyang pwesto. Ang dating maliit na karinderya ay isa na ngayong sikat na institusyon. Hindi dahil sa karangyaan nito, kundi dahil sa kwentong nakabaon sa bawat haligi nito. Sa loob ng opisina ni Don Roberto, wala na ang mga malamig at matitigas na estatwa. Sa halip, ang kanyang lamesa ay puno na ng mga litrato. Mga litrato nila ni Toto sa mga camping trip at isang litrato kung saan kasama nila sina Mang Kenji at Aling Rosa sa harap ng karinderya. Sa gitna ng kanyang mga papeles, naroon pa rin ang isang maliit na lalagyan ng barya. Doon, nakatago ang ilang 10 piso na palaging nagpapaalala sa kanya na ang tunay na yaman ay hindi nadodoble sa bangko, kundi sa mga taong natulungan mong muling tumayo. Nahanap na ba nila ang kapatawaran? Oo. Pinatawad na ni Roberto ang kanyang sarili sa mga taon ng pagiging bulag sa pag-ibig. Pinatawad na rin ni na Kenji at Rosa ang tadhana sa pagkuha sa kanilang anak na si Junjun dahil alam nilang sa pamamagitan ni Toto, ang pagmamahal na dapat ay para sa kanilang anak ay nagkaroon ng bagong daluyan. Maging ang alaala ni Doña Esmeralda ay hindi na nagdadala ng pait. Sa halip, ito ay nagsisilbing babala na ang poot ay isang apoy, na ang unang tutupukin ay ang puso ng nagmamay-ari nito. Nahanap na ba nila ang kapayapaan? Sa bawat hapon na magkasamang nagluluto sina Kenji at Rosa, habang pinapanood ang paglubog ng araw, nahanap nila ang katahimikang hindi kayang ibigay ng anumang ingay ng mundo. Si Toto, na ngayon ay isang binata na, ay natutong lumaki na ang mga kamay ay laging bukas sa pagtulong.
Ang mansyon ni Roberto ay hindi na isang gintong hawla, kundi isang tahanang may buhay, may tawanan, at may amoy ng pagkain. Ano ang aral na iniwan ng 10 piso? Na sa mundong ito, walang kabutihang itinuturing na maliit. Ang isang barya, ang isang piraso ng manok, o ang isang minutong pakikinig sa hinaing ng iba ay maaaring maging simula ng isang milagrong magliligtas sa isang kaluluwa. Ang 10 piso ay hindi lamang pambili ng pagkain. Ito ay naging susi upang buksan ang mga pusong matagal nang nakasara. Sa huling pagkakataon, tignan natin ang karinderya ni Kenji at Rosa sa ilalim ng maliwanag na buwan. Doon, ang liwanag ay hindi kailanman namamatay. Dahil hanggat may taong handang magbigay ng walang kapalit at hanggat may taong handang tumanggap ng may pagpapakumbaba, ang Barangay Pag-asa ay mananatiling isang paraiso sa gitna ng magulong mundo. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa halaga ng ibinigay, kundi sa bigat ng puso habang ito ay iniaalay. At doon nagtatapos ang kwento ng 10 pisong naging tulay patungo sa walang hanggang pasasalamat.